Hello everyone. I just have a quick break. Let's just say 5 to 10 minutes, no? We're back, okay? But first, let me introduce myself just in case if some of you are new to this video. Okay, let me give you my not best, prepared intro. So, if you're preparing for the letter N board exam, you're in the right place. When it comes to reliable resources, I got you covered because I invested in premium study materials and I'm sharing them with you because most of us have, hindi natin avail, hindi natin afford yung hindi natin ma-afford yung may bayad kasi yung mga documents sa online. Nakakainis actually, nakakainis. Habang nagbabayad ako. Actually, hindi ko intended magbayad. No, hindi ko intended magbayad. Wala talaga akong plano, pero napilitan na ako. Yun, so, wala kailangan ko ng resources kasi hindi pwedeng sa online lang, sa FB lang. Kailangan natin ng mga resources na pangmalakasan. So, ayan, nag-invest ako ng premium study materials and then, so, yung mga hindi maka-download ng full and hindi yung nabablur yung documents, I got you, buddy. When it comes to retention naman, I believe it do matters, no? That's why we end each session with a quiz. So may quiz po tayo after discussion. So test yourself and see what sticks. So may God bless us with sharp minds, of course, and great recall. And hopefully we can ace this together. So another important thing is you have to adjust the playback speed kasi minsan natatagalan ako. And then, yeah, according to your pace, okay? And then, that's 2 minutes. Good. Let's start it. Let's get started. Yan, nabubulol na naman. Hindi pa nagsimula pero nabubulol na. So, ayaw kong kagaya ng ginawa ko kanina. Supposed to be 1 hour, natapos ko na to lahat. At malapit na tayo sa ending. So, anyway, continue ko lang, no? Corpse eating and undead creatures. So, nasa mythology pa tayo. Mythology, and then later on, epics na tayo, which is very important. So, corpse eating and undead creatures. So, balik tayo sa main goal natin. Bakit natin to pinag-uusapan? Because, we are talking about this because this is part of our Philippine literature. Yes po. Part ito ng Philippine literature sa pre-colonial. And when you say pre-colonial literature, may ambag-ambag po ang iba't ibang tribo, iba't ibang ethnics sa, oral literature. So, yeah. Kabilang na dito yung corpse eaters. So, familiar ba kayo dito sa mga kumakain ng mga, bakit parang masaya ako? Kumakain ng mga patay. Especially yung mga fresh ng kamamatay, no? May nagdidig daw ng mga, sa mga puntod. Yes. And, yan, example yung weirwear sa mga isneg. Ayan. When you say isneg po, this is from Abra. Okay? Abra. Luzon po to. Pero pag itneg naman, ayan, pag letter T naman, it is Cordillera. Okay? Kalag sa Ilonggo, buwas sa mga Tingguian, or itneg. Yan yung itneg. Yan yung itneg. Okay? Tingguian. Pareho lang po yan sila. Walking corpses. Ito yung zombies. So, sa mga Aklanon, Amayenhig. Yan, meron naman tayong iba dito, death bringing. So, kapag marinig mo to, death is coming to you. So, we have the balbal sa mga Tagbanwa or Palawan, sigbin sa mga Bisaya. And then, we have tikbalang. Alam niyo naman yung tikbalang. Nakita niyo naman dito, no, sa ating emoji. Nilagyan ko yan ng emoji para alam niyo yung itsura. So, tikbalang sa mga Tagalog. Binangunan. Binangunan Rizal. Tikbalang ba yan? Binangenang sa mga Dumagat Island, tuwong or tulong sa mga Negrito, Zambales. We have another Ikin monsters. We have Bawa sa Aklan din. And then bovine, Mantabungan. Multo naman, alam niyo naman tong multo, no? So, dog-like multo, para siyang dog. We have the Thalon. Actually, may full name to na Thalon something previous sa Talon na word or name.
Pero yung Songthalon is, makikita nyo to sa story ng mga Subanon at saka Zamboanga. So, saan ba to? Sa Luzon, Visayas, or Mindanao? Mindanao po yan. Now, we have the eerie spirits, yung mga nakakatakot. Sa mga Batibat or Ilocano, Ilocano, simulan natin sa Ilocano. Sorry. Ilocano is, this is Luzon, right? Yung Batibat daw is mataba na babae. At nakikita mo siya sa mga poste o di kaya sa mga balete or sa trees. And then, nagpapakita din to sa mga panaginip. Yan. San Telmo naman, okay, hindi po yan siya, hindi po yan siya tikbalang or something. San Telmo is a ball of fire. Galing po yan siya kay Saint Elmo's fire. Okay, Saint Elmo's fire po yung ang San Telmo. Elmo, Santa Elmo. Ayan ha. So, fireball and origin niya is Iloilo. Saan ba yung Iloilo? Visayas po. Usong-uso po yan sa mga Bisaya. Makakita ka ng San Telmo. At totoo po yan. Yes, totoo po yan. Parang sigurong science. Meron siyang science. Behind science. Okay. So much for that. Let's continue. White Lady. Ayan, mahilig tayo sa White Lady. Pero ayaw natin makakita ng White Lady. Amang in Ilocos. Okay, White Lady or Amang in Ilocos. Female white ghost. And nakikita mo siya sa bridge. Natatawa lang ako kasi may mga location sila, no? Actual location. Pero actually, hindi mo sila mapipinpoint kung saan talaga makikita. Actually, you can see them all around. Wala akong Reximba ko pala yun, wala akong third eye. Pero sa mga stories, may kasi ako sa paranormal. Lalo na si Ed Kaluwag. Avid fan ako niyan. Nawawala yung stress ko pag nanonood ako ng Ed Kaluwag Adventures. Ayun, again White Ladies is makikita daw sa bridge. Siguro yan yung mga babaeng tumatalon, no? Nagpakamatay. Batibak naman yun sa Ilocano. Okay. Batibak. Ayun, Batibat. Ayun. Demand acknowledgement. Ayan, when you say demand acknowledgement po guys, okay, pag makakita ka daw ng White Lady, i-acknowledge mo. So, for example, nagda-drive ka, nakakita ka ng White Lady, magpipip ka. Okay, pipip. Yun, wag mong i-ignore kasi sasama yan sa iyo. Next is Tanmulong or spirit dog ng mga Bisaya. So, old man and then may spirit dog siya. Okay? So, careful kayo kahit matanda yan, kinukuha niya ang mga soul or kaluluwa niya. Which is very scary. Okay? Uko, aklanon. So, black creature inside out lips. Guava tree dweller. Saan siya? Hindi kahit saan na tree sa bayabas or sa guava. Duwende, alam niyo yung duwende maliliit. Monstrous humanoid, kumao, ayan, lodgeman, and pamapatay ng bata. Kurita is sa mga Maguindanao, Inlabuot sa mga Ifugao, Siring Bagubo, ayan. Mga monster, okay? Dito siya mga humanoids, monster po to yun. Okay. Mahilig si kumao sa mga fingernail. Okay, shape-shifting in Labuot. Labubo kasi yan tuloy. Siring, okay, unnamed Kapampangan monster. So, yan. Binubaan, Ifugao. Yan, taawi sa mga Maranao. So, para siyang thunder and victim eye revival. Okay, dual nature monster naman tayo. We have the Tagamaling. So, it can be a deity and it can be also a monster. So, ang ginagawa ng mga taga-Bagubo is nag-aalay sila para hindi sila kainin. Ayan. So, monster humanoids. Ito naman yung humanoids na parang mga tao. Tao-like. Okay. Tarabusaw. Ito yung mga kumakain ng patay. Okay? Kumakain ng patay. Ito ay laganap sa Maranao at saka Maguindanao. Pag may tara is mga Islamic side yan. Makikita mo sa Mount Matutum. Sa Mount Matutum. Matutum sa Maguindanao. Okay, ano pa? Busaw, kung busaw lang is makikita mo yan sa mga tribe? Bukidnon. No. Tala-busaw sa Bukidnon eh. Busaw is a different tribe, okay? Tigbanwa, ayan. Ano din yan? Monstrous humanoid. Pero may, yan, kamukha ng isang tao.
Boracay or Boracay. So much for that, no? Wak-wak, ayun mga aswang and monsters. Ito, organized by tribe region. Ito, Luzon. Parang ano na to, ultimate note review. Sa Ilocano, Batibat, Kumao, sa kanila din yan. Alam niyo natin Kumao, no? Yung kumakain ng kamao. So, kamao is, kamao. Anong part ng kamao? Fingernails. Okay? Uko, yung, ano yon? Black creature. Yung inside out lips. Amanhig. Ito yung zombie. Okay? Idaimon, underground spirit. Underground hand. Okay? So, kapag maapakan mo yan, lagot ka. Maapakan mo yung kamay, lagot ka. Bawa is tikbalang. Okay? Sa mga Ilocano. Hindi Iloilo ha, Ilocano. Leyte naman, Dawindi. Okay. Mindanao. Actually, yung Dawindi is marami siyang variation ng mga tribe. Okay? Iba-iba po yung version. Mindanao naman, Mindanao tayo, we have the Bagobo. Marami silang i-present. Bakit nagsa-stutter na naman ako? Minokawa, okay. Minokawa, arigato. Charot lang. Kasili, ito yung giant eel. Kayumang, mangmang, giant crab. Kayumang kamang, di ba? Crab. Munchanak, alam natin yan. Chanak, from the word chanak means bata. Siriing, ugly humanoid. Grabe naman kayo sa ugly. Mahumanay, tahamaling, mga inkantadya yan. Tagamaling, dual nature. When you say tagamaling, dual nature. Bakit, ma'am? Tagamaling could also be a deity kasi. So, he or she can also help you. Okay? Mababait yan pag nag-alay ka. Pag hindi ka nag-alay sa kanila, he will cause chaos and trouble. Tigbanwa is humanoid. May Tigbanwa din na tribe, no? Pero Tigbanwa, this is from the Bagobo, no? Na monstrous humanoid. Mandaya naman tayo. Mandaya or silingan ng mga bukid nun. So, Pachanak, Chanak. Tambanakawa, yung kumakain ng moon. Umayan or kaluluwa ng umay is yung rice field spirit. Okay? Maguindanao, we have the Kurita. Kumakain ng tao. Tarabusa, yan, tara. Alam niyo na yan. Arimaw nga, ito yung lion. Karibang, mga duwende. Karibang duwende. Karibang bang. Yan, karibang, magbigay ka lang ng mga mga pagkain or di kaya mga pagkain or di kaya. Ang alam ko sa duwende, no, kapag pinapakain mo ng uling, bad daw yan. Pero pag pinapakain mo lang ng mga normal na pagkain, like itlog, gatas, mababait daw yan. So, dito naman tayo proceed sa Garoda. It is a bird, not a plane. Tarabusaw, monster. Manobo naman is Tambanakawa. Kung yung Tambanakawa sa mga, sa Mandaya or Bukidnon is, crab, di ba? Ayan, crab. Sa mga manobo naman is scorpion or spider. So, arectile tawag din. Something like that. Subano naman is talon, yung parang aso. Oh my God, we're done. We're done with the mythology of the Philippine literature. We have to end this na kasi mag-create ako ng another video for the Philippine epics para madaling i-search, no? So, thank you guys for studying with me or reviewing with me. Actually, review lang to para before ako mag-proceed sa Spanish is solid na yung alam ko sa mga mythology ng pre-colonial literature. Okay, bye. Thank you guys for studying once again with me. See you soon on the next video. Bye!